Nabubuisit na ako sa mga tao eh. Ang daming sinasabi sa akin eh. Mga pakilamero. Isa pa to si Makagago, may gisali. Alam mo naman may alam sa second hand car. Hi everyone! Dahil sa pagpapalit ni Boy AC Garage ng pangalan at sa mga picture na kung saan ay dalawa ang nakabili ng iisang sasakyan, ay hindi na napigilan ni Boy AC Garage na ipaliwanag ang nangyari. Sa video na ito ay pakinggan naman natin ang side ni Boy AC Garage at tingnan natin kung may katotohanan ang kanyang mga sinasabi. Panoorin natin ang video na ito. Ano ang nararamdaman mo ngayon, Boy AC Garage, sa lahat ng akusasyon na ibinabato sa'yo? Nabubuisit na ako sa mga tao eh. Walang ginawa kundi manira ng manira eh. Daming sinasabi sa akin eh. Hindi ko na sana napapatulan. Mga pakilamero, dapat sinasagot na eh. Tanong ko lang, Boy AC Garage, meron kang buyer na may kasamang mekaniko at nung nalaman mong mekaniko ang kasama nila, ay pumasok kayo ng katrabaho mo sa office nyo at hindi kayo lumabas ng 3 oras hanggang umalis na lang ang buyer mo. Ano ang masasabi mo doon? Bossing, yung tanong na yan, yung bawal magdala ng mekaniko sa garahe. Boss, sino ba namang di ba, ba't ako hindi papayag na magdala kayo ng mekaniko? Siyempre bibili kayo eh. Listing animal mga fake news na mga inggitero kasi. Ano naman po masasabi mo, Boy AC Garage, dun sa raffle ng AC Del Mundo mong account na nakapambiktima ng libu-libong tumaya na wala namang nanalo? Wala tayong pinaparapol kahit anong raffle na wala tayong pinaparapol. Scammer yun mga boss, fake account. Huwag kayong tataya sa mga parapol. Mga boss, huwag kayong tataya sa parapol. Wala tayong parapol mga bossing. Bakit naman nabago ang Boy AC Garage na ngayon ay ANA Cars at yun namang AC Del Mundo ay naging Angelica Tapia? Totoo bang nagre-branding ka para mabago ang imahe mo sa mga tao? Pangalan yung page ko tsaka yung account ko na isa, pinalitan ng asawa ko kasi yun. Ay account niya kasi dati yung ginagamit ko. Kaya pinalit niya sa niya. Pero ako pa rin nagko-content dito sa page pati doon sa isang account ko. Ano ang paliwanag mo dun sa kumakalat na dalawa ang nakabili ng isang sasakyan mo na parang nagpa-picture lang ang bumili? Issue ngayon na dalawa-dalawa daw buyer. Soft kasi yun mga boss. Bali nag-upgrade kasi sila. So pwede naman kasi yung ganong deal. Ad swap. Tapos nabibenta ko ulit yung hindi pinapost ko. Halimbawa, nabili na sa akin ng buyer, mga ilang months, gusto niya ulit magpalit ng sasakyan, mag-upgrade, papayag tayo doon, mag-add na lang sila. So ngayon, bumabalik yung unit sa akin, binibenta ko ulit, so pinupost ko ulit ngayon. Biro kasi ng bira, hindi naman alam yung nangyayari. Eh ako naman kasi, wala akong tinatago dyan. Kung nabenta ko na, bumalik sa akin, na ipag-swap, nag-add na lang, hindi ko na para isikreto pa yung mga ganon. Kaya may mga nakabili sa akin, pwede kayo mag-add swap mga boss. Nakabili ka sa akin ng city o may nagusto ang unit na bago sa garahe. Pag-usapan natin yung add. Pwede naman tayo sa ganun. Baka may mga katanungan kayo mga boss, sasagutin ko dito. Ano ang masasabi mo sa video kung saan na-expose ang mga problema ng mga naging customer mo at na-bash ang mga account mo sa social media? Sa mga pakilamero, sa mga basher, yung nakikita nyong sinasabi nila doble yung buyer. Swap kasi yun mga bossing. Sige kayo tira ng tira bira kayo ng bira. Wala naman kayong alam. Isa pa to si Makagago, may gisali. Alam mo naman may alam sa second hand car. Kung ano pinagsasabi mo sa akin, hindi na dapat kita papatulan eh. May nalalaman ka pa scammer. May lumalabas na naman na issue sa akin eh. Dalawa-dalawa daw buyer eh. Paano mangyayari yun? Last ng tama. Boss, naurot na ako eh. Kaya lita na talaga ako eh. Si Makagago, nakikisali. Pakala mo naman talaga may alam sa second hand. Bumili ka muna ng second hand. Maraming inggitero sa mundo. Bawal ka umangat dito eh. Bawal ka umasenso dito sa Pilipinas eh. Tapos itong sa page ko, pati sa account ko, pinalitan ng asawa ko yung pangalan ko. Kasi dating account niya yun.
Pero ako pa rin nagko-content ngayon. Papalitan ko na sana ulit ng pangalan ko. Nakalagay ito 60 days pa bago pwede magbalik ulit. Bakit ka nga pala nagsabi doon sa isa mong customer na tumirik sa biyahe kung saan sinabi mo na boss, kuha ka ng lighter, sindihan mo? Ay, sa lighter nga pala mga bossing, hindi ako magsasabi ng gano'n, hindi ako sira ulo. Hindi pa sira tuktok ko para magsabi ng sindihan mo ito lighter. Ano yung fake account yun mga boss? Hindi naman ako ganun kakupal na tao. Mga pauso ni mga gago, no? Scammer. Puta, paano kami nag-scammer? Yun na naman nalabas to, si mga gago, nakikisali na naman. Yun na naman mga dami mga nakikisaw-saw eh. Hindi ko na dapat papansinin eh. Yung mga naninira eh, kaso sobra na. Hindi ko na nagugustuhan. Ano ang masasabi mo na nakakaawa ang mga buyer mo dahil pinaghirapan nila ang pera tapos ilang araw lang ay masisira na ang sasakyang binili nila sa'yo? Paano naging kawawa ang mga buyer namin? Napakarami nang bumili sa aming ng sasakyan. Napaka-ayos naman ng mga unit na nasa kanila hanggang ngayon, nahalagaan nila. Pag hindi nyo naman kasi nalagaan yung kotse, hindi rin kayo mamahalin yan. Bakit kayo naglalagay ng electrical tape sa check engine? Hindi ba pwedeng ayusin nyo yung sira ng makina bago ibenta sa customer? Para maglagay kami ng yan pa pala isang electrical tape na yan. Ba't kami maglalagay ng electrical tape? Ina-assist namin mga boss kapag may check engine kasi kadalasan yan pag may check engine, sensor lang naman. Ba't kami magtatakip electrical tape? Putik niyan. Ang balita ay ikaw daw Boy AC Garage ay takot or may phobia sa mekaniko. Totoo po ba yun? Paano ako magkakapobya sa mekaniko? Bakit ako magkakapobya sa mekaniko? Mas pabor nga sa akin na may kasama kayong mekaniko eh. Para iwas yung problema. Para pagka problema yung kotse, sisihin yung mekaniko nyo. Tsaka ang kotse kasi, hindi natin masasabi dyan kung kailan may lalabas sa sira dyan. Kahit nga mga brand new mga boss, nagkakaroon naman din ng sira eh. Tsaka hindi naman namin kayo para pag bumili kayo sa amin, hindi para hindi namin kayo tulungan. May mekaniko nga kami mga boss eh. Offer ko nga doon sa Mazda 3 oh. Wala na kayong babayarang labor. Mekaniko ko na gagawa. Para hindi rin kayo maloko na ibang mekaniko. Mekaniko ko na yung gagawa, di ba? Ganun yung offer ko doon sa Mazda 3 wala, mainit ang ulo. Narinig natin ang paliwanag ni Boy AC Garage. Pero para sa akin, parang may mali yata sa sinasabi niya. Tulad nung trade-in. Dahil malakas ang pakiramdam ko na kaya binalik sa kanya ang sasakyan ay dahil may sira at pinatrade na lang sa ibang sasakyan kung saan pinadagdag pa ang customer. Hindi naman masama ang maghanap buhay. Pero paano na lang kung ang kotse na maibenta mo ay maging sakit sa ulo para sa ibang tao? That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.